Tuloy-tuloy ang training natin. Nandito ko ngayon sa Zigzag Road and the Follow. Ready na ba, guys? In 3, 2, 1, go, guys! Go! Labas, labas! Go, 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 go! Oh my God! Pasok, pasok! Ayun lang. Ayun na, go! Go, guys! Go! Go! Hey! Mga rare of color din, mostly. Yan na sila, guys. Yun, layo na. Sa likod. Maganda. Mga YB natin. Alright. See you guys at the farm. So guys, merong bumalik galing sa last year na training natin sa Atemonan. Ayan o. Yan! So guys, ito si Seb 5. 1 year na siyang nawala sa atin from Atemonan Club Training. So ngayon, ay nakabalik na siya. Ayun o, sobrang familiar niya dito sa ating training loft. As you can see, akala natin guys, may dagit tayo. Pero hindi. Kasi nga nung nakita ko yung ring niya, kaparehas sa kaparehas ng mga ring nung kabatch niya na mga hinagis natin sa Atemonan. So, ang mga kabatch nito, sila Sebpak, sila Pacific, si 5J, sila TG. Yon, pare-para sila ng ring. So, siya si Seb 5. Isa siya sa mga 5J birds ko. Kung naalala nyo. Yes, after a year. Tsaka parang tingnan nyo. Parang siyang tumanda na. I think yung nakakuha sa kanya or naligawan niya na loft ay nalagaan siya doon at brinig ng brinig. Ayun o. Diba? Yun yung ring nyo. Oh. Parehas na parehas yan, guys. Hindi ko na masyado i-zoom in sa inyo. Pero same yan. Tsaka ayun, medyo tumanda na nga siya eh. Mukhang madami siyang naging anak doon sa kung saan man siyang naligaw na loft. Ayun o. Ganda pa rin ang katawan niya. 5J bird ko to. Yung mga yellow ring na yan. Yan. Tapos tsaka dumiretso siya dito sa training loft. Ito kasi yung loft niya nung YB pa siya. Nung inaalagaan pa natin siya. Tinitrain natin siya bago siya isabak sa Atemonan training. Actually, club training nga yun eh. Tapos, smashan din yun. Masama yung panahon. Hindi din lahat nakauwi. And isa nga siya doon sa mga hindi nakauwi. Welcome back, Seb 5. Talaga naman, after a year, nakabalik pa rin siya sa atin dito sa farm. Pakita ko naman sa inyo ngayon, yung mga kabatch niya. Isa siya sa 5J birds ko. Yellow din yung ring niya. Taran! 2021 yung naalagay dyan, pero 2023 birds sila. Gumamit lang talaga ako ng old ring. Actually, etong si 5J, is kasali to hanggang balatan. Nabutan siya ng cut-off, kaya hindi natin siya naisakay sa famous Pio Dorogan. Yun yung talagang halos lahat ng club. Wala nakauwi sa oras. May mga nakauwi the next day, pero nilakas kasi talaga ang sama ng panahon nun. So, bukod sa kanya, ang kabatch pa ni Seb 5, eto, si TG. Wala siyang ring. Isa rin to sa mga pedring bloodline natin. So, wala siyang ring, pero sinasama natin to sa club training. Kung naalala nyo guys, si TG, yung nasalpok sa Atemonan training, pero nakauwi pa din. 6 silang hinagis natin, yung 3, hindi nakauwi. And then yung 3, and isa siya doon, na umuwi kahit na ika-ika siya. Ang galing talaga nito ni TG. Yun nga lang, hindi natin siya masali sa derby race dahil nga, wala siyang ring. Yung mga pedring natin, diba? Wala silang mga ring. Ayun yung pair niya ngayon. Tapos, nagyayaya na lang siya. Nagyayaya siya sa mga Black Tiger Grizzle natin dito sa farm. Ito naman guys, yung sinali natin sa South Derby Race, yung nakapag-clock sa atin. Ayan, siya yun.
Hindi na lang natin siya naisakay sa second lap kasi nga may branch bonding tayo no. Nasa Ilocos ako din nun. And hindi rin ako nakakapag-re-entry dahil limited lang yung mga pinangkakarera natin. Lalo na kapag hen. Kailangan talaga natin ng mga breeder na ganito para ma-pair natin sa mga rare of color na ginagawa din natin pang racing ngayon. So, naka-pair up siya ngayon sa ice pigeon natin. Yun kasi yung gusto kong paramihan ngayon. Kaya, yung magiging anak nila is, ayan o. Anak yan ng aking ice pigeon. So, yung kung ano man yung magiging offspring nila is, alam nyo na, pang racing talaga sila. So, abangan ninyo mga susunod pa na race kasi mga rare of color na yung ipanglalaban natin. Pakita ko naman sa inyo yung isa pang anak ni Ice. Ito guys. Charan! Pinapahihaya din natin sa isang rare of color. Ayan. Anak ng Ice Pigeon yan. And then yung nasa likod, anak naman ni Bian. Yung recessive yellow natin. Etong anak ni Ice, kita nyo naman yung beak. 'Di ba? Na talagang na-transform na siya from fancy to racing pigeon kasi kinakross nga natin si Ice sa mga pinanlalaban natin sa racing. So, ayan na. Yung bunga ng ating project na Ice Pigeon Racing Pigeons. Ito pa. Isa pa tong anak ng Ice Pigeon natin. What's up, abo? So, yung antukan na nakikita nyo, yan yung anak ng Ice Pigeon natin. And yung nasa likuran, anak na yan ng white bar na si Ash and si Abo. Ayun yung dalawang white bar natin. So, yung isang itlog kasi nila nabugok. Kaya, pinayaya ko na ito. Yan, yung antukan na yan. Yun yung ice pigeon natin. O, diba? Ang dami ng ice pigeon dito sa farm. And, isa pang ice pigeon. Ayan, si Winter and yung anak ng ice pigeon na red bar. Tapos, ayun na yung offspring nila yung nasa likuran. Kita nyo? Medyo maliit pa yung beak. Tapos, etong anak nila ngayon, ayan, ang haba na ng beak, diba? Ang galing ng mga project natin ng ice pigeon. Kasi lumalabas yung gusto natin palabasin. Ang ganda niyan, red bar ice pigeon. Tapos, nag-improve. So, etong pair ni Winter is, ito yung unang anak ni Winter and ni Ice. So, ganda niyan. Dito tayo sa cage nila Antips. Taran! May bago na naman po sila. Ito ang kapatid ni Lambo. Si Lambo yung isa sa mga mabibilis natin ngayong tinitrain. Nakalapangit. Ito si Antips. Ang aking black tiger grizzle. Sobrang solid ng chest niya and ng patterns niya. Ito yung kanyang pair na white tiger grizzle. Sa wakas ngayon, di ba lately, yung mga nilalabas ni Antips is isang egg lang. So ngayon, nagdadalawang egg na siya, dala-dalawa na yung batch na binibigay niya sa atin. So dito is pure black tiger grizzle. Yung isa, yan, yung isang egg na nakikita niyo. Bugok na yan guys. So yung isa, successful. You know, pakasungit niyan. Tapos papatanggal ko na rin pala yung nabukok na egg niyan. Ganun pa man. Kahit may isa siyang bugok na egg, dito, meron siyang, tadan! May dalawang anak pa sila ditong pinayaya natin. And isang black tiger grizzle. Ito, rare din to. White tiger grizzle na black flight. Ito yung nagyayaya sa kanila, mga pedring bloodline natin. So, itong dalawa, kahit na nabugok yung isa doon, successful naman yung another batch nila. 100% black tiger grizzle. Tiger grizzles itong mga to. Sobrang rare niya itong isa. Excited na nga ako makita yung lumipad. Kasi meron akong isa na white tiger grizzle din na black flight. Sobrang ganda din. And then, baka na-miss nyo. Oh, wag kayo malito. Hindi si Choco Supreme yung nasa likod. Eto, si Choco Supreme. Yung una-una natin. Isa sa mga una nating rare of color racing pigeon. Partner niya si Saddle. At anak na nila to. 'Di ba? Carbon copy ni Choco Supreme. Ang cute, no? Yan, kuhang-kuha niya yung kulay and yung wings ni Choco Supreme. So, yun guys, nakauwi na tayo dito sa bahay. Galing tayong work. And sa ngayon, si Joy pa lang hindi nakakauwi sa lahat ng tinos natin. Pero I think makakauwi yun sa mga susunod na araw. Kasi syempre guys, si Joy yun. And alam nyo naman na kahit anong mangyari, uuwi at uuwi siya. Possible na tangay siya, napalayo siya. Hindi natin sure kung anong nangyari. Pero sana, safe si Jal ngayon. At
wala sanang mangyari sa kanya, masalpok or what. Sana nagpahinga lang siya. So, abangan ninyo yan sa mga susunod na araw kung ano oras siya makaka-uwi. So, that's it po na guys for today's episode. I hope you like it. Don't forget to like, share, super thanks, and subscribe. See you guys again on my next vlog. Bye guys!